Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Bonjon Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Efeso chapter 5, verse 25 to 27. Sinasabi dito, ng mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ihalay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Pinadalisay ng Diyos ang simbahan para kay Jesucristo. Ito ay isang konsepto na matatagpuan sa Kristiyanong kasulatan at mga turo. Iminumungkahi nito na ang mga Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ay gumagawa upang alisin ang kasalanan at mga hindi kasakdalan mula sa simbahan. Inihanda ito upang maging isang dalisay at banal na nobya para kay Jesucristo. Ang proseso ng paglilinis na ito ay nakikita bilang isang patuloy na gawain ng Diyos, kapwa individual at sama-sama sa loob ng simbahan. Ang pagdadalisay ng Diyos sa simbahan ay isang mahalagang aspeto ng paghahanda ng mga mananampalataya sa mga walang hanggang pagsasama. Ito ay nagsasangkot ng paglilinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng nagbabayad salang sakripisyo ni Jesucristo at ang patuloy na gawain ng banal na Espiritu na nagpapatibay ng pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mananampalataya. Ang pagdadalisay ng Diyos sa simbahan para sa pagbabago ng mundo ay nakasentro sa ideya na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang mga tao upang magdala ng positibong pagbabago sa mundo. Ang proseso ng paglilinis na ito na kadalasang nilalarawan sa mga termino ng Biblia ay kinabibilangan ng mga mananampalataya na iniayon ang kanilang buhay sa kalooban ng Diyos na nagre-resulta ng isang pagbabagong simbahan na maaaring makaapekto sa mundo sa paligid nito. Ang pagdumi sa katawan ay madalas na tumutukoy sa mga aksyon o sangkap na nagiging sanhi ng isang marumi o hindi karapat-dapat para sa mga sagradong ritual o pakikisa sa banal. Maaaring kabilang dito ang mga pisikal na dumi tulad ng likido sa katawan, sakit o pakikipag-ugnayan sa kamatayan. Gayon din ang mga moral o spiritual na dumi tulad ng kasalanan, idolatriya at nakakapinsalang pag-iisip at pag-uugali. Ang isawsawang ating sarili sa salita at presensya ng Diyos ay nangahulugang sinasadyang makisali sa Biblia at aktibong hanapin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kabilang dito ang hindi lamang pagbabasa ng Biblia, kundi pagninilay-nilay din sa mga turo nito, pagsasabuhay ng mga ito sa ating buhay, at paglinaw ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Sa Mateo, tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging asin ng lupa at ilaw ng mundo, na binibigyang diin ang kanilang papel sa pag-impluwensya sa lipunan para sa kabutihan. Nangangahulugan ito na ang mga Kristiyano ay dapat maging positibong puwersa, pinapanatili ang kabutihan, pagpapabuti ng kalidad ng buhay at paggabay sa iba tungo sa katwiran sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon at pananampalataya. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Bonjon Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.